Purihin ng Diyos sa oras na ito ay uh, nais ko mong buksan na rin ang ating mga banal na kasulatan at ating buksan ang aklat ng 2 Corinthians chapter 4. Mula rito sa verse na ito ay nais kong pumasa. Verse 16. Sabi rito ng verse 16, therefore we do not lose heart, but though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. For momentarily light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Praise God. Diyos ang magpala ng mga salita niya. Muli natin sabihin amen. Purihin ng Diyos. Mako po tayo sa oras na ito. Praise God. So, bago tayo dumulog sa mga salita ng Diyos, ay nais kong i-remind lamang ang ilan sa atin. So, pumaroon tayo sa ating sa mga salita ng Diyos na nais kong share sa inyo sa oras na ito. At last Sunday ay naroon po ako sa lugar ng Dasmariñas at natuloy yung invitation na supposed to be ay ito ay nung pang second Sunday, pero unfortunately ay kasabay po yung Thanksgiving natin sa kanila. At nung third Sunday naman ay isang pastor galing Cebu, si Pastor Abraham, ang siyang naging tagapagsalita nila. So, yun po ay kaya natuloy na lang nung last nakaraang Sunday. So, na-share ko sa kanila yung na-share ko nung Thursday dito. Ito ay may kinalaman sa the sole purpose of discipleship. At ilan sa inyo ay wala, pero alam ko na napakinggan ninyo yon by online. At ang isa sa binibigyan ng pansin doon ay yung sinabi ng ating Panginoon na sabi niya, the disciple is not greater than his master, and the slave is not greater than his Lord. At ang isang verse doon na nagsasabi, it is enough that the disciple be as his master. At sabi niya, sukat na sa isang disipulo ang maging katulad ng kanyang guro, ng kanyang rabay. So, kung sa mga susunod na panahon ay pwede nating i-recall yung bagay na ito at ipakita natin yung purpose ng Panginoon, bakit niya ginamit ang ganitong pangungusap, bakit niya ipinakita na sabi niya, ang disipulo ay ang pinaka-sukdulan niya ay ang maging katulad ng kanyang rabay, ang maging katulad ng kanyang guro. So, makikita natin ang itong pangungusap na ito ay may mga statement mismo ang ating Panginoong Hesus na kanyang pinakita na sabi niya, he that believes on me, the works that I do, shall you do also. Diba? Shall he do also in greater works than this, because I go to my Father. So makikita natin there's something na merong bagay na pinapakita ang ating Panginoon. At yun yung nais kong idagdag pa natin sa mga susunod na ating pag-uusap patungkol sa bagay nito. Yamang ang ating team ay nagpapakita is about the following the footsteps of Jesus. Napunta tayo sa ating paksa na gusto kong i-share at ako'y nag-iisip ng bagay na aking i-share sa inyo.
At meron akong pinaprepare para sa hapon, mamayang hapon. At so ngayon ay nais kong bigyan ng pansin ang verse na ito about sa 2 Corinthians, ginamit natin text ang chapter 4 at pinakita rito sa verse 18, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So, naalala ko minsan ng ating kapatid ay meron siyang naging paksa at ginamit niya yung title na Looking to the Unseen. So, bigyan natin ng pansin ang bagay nito at ano ang magiging daan para makita natin ang mga bagay na hindi nakikita. Dahilan, mostly ang mga tao ay kagaya ng ating nalalaman, ang laging sabi ng tao is to see is to believe. Ang kinakailangan ko muna makita ang isang bagay bago ako maniwala. Pero alam natin na maraming bagay na hindi nakikita pero ito'y totoo. Maraming bagay na hindi nakikita pero ito ay nag-i-exist. So hindi lang ang mga bagay na nag-i-exist, may mga bagay na nag-i-exist pero hindi nakikita. Well, pero naalala ninyo ang Colossians chapter 1, sa creation ng ating Panginoon, sa creation ay merong nilikhang invisible, visible, and invisible. Diba? Merong mga nilikhang nakikita at hindi nakikita. At mananotice natin sa ganitong bagay na created sila pero invisible. At isa sa papakita nating example dito para maintindihan natin ay mga angels, di ba? Ang mga anghel ay they're not visible sa naked eye, pero ito ay nag-i-exist sila. Ang Diyos, ang ating Panginoon, siya ay totoo, siya ay nag-i-exist, pero hindi siya pwedeng makita ng ating mga mata. So, ngunit, at merong mga bagay na masasabi natin na ito ay hindi nakikita ng mga literal na mga mata ng tao. Pero ito ay later on, ito ay maaring makita at yung bagay na ito ay magpasimulang makita bagamat hindi pa ito at pwede rin ang isang bagay na makita bagamat ito ay hindi pa nag-i-exist. Naalala ko ulitin ko yung statement na yon at mag-grasp natin sa biyaya ng Panginoon dahil merong mga bagay na sabihin natin hindi pa nag-i-exist pero pwede nating makita and later on ito ay magiging totoo. Naalala ninyo ang pag pinag-usapan po mga kapatid ang may kinalaman sa layunin ng Diyos, sa plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, basically makikita natin ang plano ng Diyos sa atin, sa ating point of view, sa ating perspective, ay hindi pa yan nag-i-exist sa atin. Pero sa kaisipan ng Diyos, ang bagay na yan ay tapos na. Amerika sa amen to that. Diba? Sa paningin sa kaisipan ng Diyos, sa Diyos ay tapos na ang lahat ng mga bagay. Pero sa atin na tayo ay dumadaan tayo sa tinatawag na time, meron tayong past, present, and future. At sa atin ay merong mga bagay na nakaraan at yun ay nangyari na, pero may mga bagay na kasalukuyan na sa kasalukuyan ay hindi pa ito nangyayari o nagaganap,
Pero sa Diyos, ang lahat ay dahilan siya ay eternal, lahat ng bagay sa Kanya ay tapos na at nangyari na. So, naalala ko ang statement ng ating Panginoon mismo, or ito ay quotation o pinahayag ni Apostol Pablo, at pinakita niya sa aklat ng Romans chapter 4, sabi rito ng ating Romans chapter 4, sabi rito ng verse 17, as it is written, Romans 4, as it is written, a father of many nations have I made you, in the presence of him whom he believed, even God, who gives life to the dead and calls into being that which does not exist. Ang wikang Tagalog ay nagpapakita ng ganitong bagay. Sabi niya, gagaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. So, para maintindihan niyo yung concept na aking pinapakita sa oras na ito, ay ang ating Panginoon habang kausap si Abraham, at this time, ang pinapakita rito ng Romans chapter 4 verse 17, ang eksaktong pangyayaring ito ay doon sa Genesis chapter 17. Doon sa Genesis chapter 17, sa panahong yun, walang anak si Abraham. Meron siyang anak, ang anak niya ay si Ismael. Pero, ang sabi ng Panginoon sa kanya, a father of many nations, ginawa kitang ama ng maraming mga bansa. Ginawa kitang ama ng maraming mga bansa. At yun yung sabi ng Panginoon sa kanya, dahilan tinawag siyang Abraham. So from Abram, as a high father, tinawag siyang Abraham, meaning as the father of many nations. Pero sa panahong yon ay wala pa siyang anak, pero tinawag siyang father. So, ito yung tinutukoy ko na may mga bagay na hindi pa nag-i-exist. Pero ito ay nasa plano ng Diyos. At hindi ito makita ng literal na mga mata, pero ito ay ipinapakita ng Panginoon at ito ay pwedeng makita. Paano ito makikita? Well, kapag ginamit natin ang literal na ating mga mata, ay wala tayong makikita sa bahaging ito. Wala kang makikita kay Abraham. Ano makikita mo kay Abraham? Makikita mo kay Abraham, siya ay matanda na, si Sarah ay baog, si Sarah ay sarado ang kanyang bahay bata mula pa nang sila'y mag-asawa, at lipas na ang panahon. So ibig sabihin, ang lahat ng makikita mo sa kanila sa pamamagitan ng paningin ng human perspective, ay ang lahat ng makikita mo sa kanila ay kawalan ng pag-asa. Diba? Lahat na makikita mo roon ay walang pag-asa. Pero, ang bagay na ito ay pwedeng makita, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At at dito kaya pinakita sinabi ng verse 17 na ating nabasa, sabi niya, a father of many nations have I made you in the presence of him whom he believed, even God, who gives life to the dead and calls into being that which does not exist. So calling into being, o kayang tinatawag niya ito na maging gayon, bagamat ito ay hindi pa gayon, hindi pa hayag. So tinatawag na ng Panginoon ang bagay na gayon na, bagamat hindi pa ito nangyayari. Tinatawag siyang ama ng maraming mga bansa, pero hindi pa naman siya gayon.
Dahilan ito ay kailan? Ito ay in the future. Ito ay sa darating pang panahon. Pero siya ay tinatawag na ng Panginoon as a Father of many nations. And you know, ang isang bagay na dapat nating maposes sa huling mga araw nito ay ang magpasimulang makita ang mga bagay na hindi nakikita. To see those that are unseen. Ang makita mga bagay na hindi nakikita at talagang sa ating kalalagayan bilang tao ay wala tayong makikita. Pero dahilan mga kapatid, ang mga anak ng Diyos ay naalala kong statement ng ating kapatid na ang kapanganakang mag-uli ng isang mananampalataya ay nagbubukas sa kanya ng isang panibagong sense sa kanya. Isang sense na may nabubuksan, may ipinapanganak na panibagong sense sa kanya at tinawag niya itong sixth sense, ito ay ang pananampalataya. So, ibig sabihin, ang taong hindi ipinanganak ng Diyos, ipinanganak na maguli, ay wala sila ng ganitong mga bagay. And that's the reason ang sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, ang mga taong natural man ay hindi nagpapahalaga sa mga spiritual na mga bagay. Dahilan hindi nila ito naintindihan, hindi nila ito nagagrasp, hindi nila ito nakikita. Dahilan wala silang makita. Pero ang mga anak ng Diyos na ipinanganak sa kaharian ng Panginoon ay meron silang nabubuksan sa kanila. Kagaya ng isang bata kapag siya ay ipinanganak ay wala siyang nakikita, pero eventually habang meron siyang mata pero hindi pa bukas yung kanyang mga mata. Pero pag dumating ang isang takdang panahon, ang bata ay magpapasimulang makaka-recognize na ng kulay, makakakilala na sa mga bagay-bagay na nasa kanyang paligid at magpapasimula na siyang ngingiti, tatawa dahilan meron na siyang nakaka-relate na siya sa kanyang palibot, sa kanyang paligid. At alam niyo mga kapatid, ito rin ang buhay ng isang pinanganak sa kaharian ng Diyos. But ito ay, pansinin ninyo ang isang pangusap ni Apostol Pedro na sa aklat ng 2 Corinthians, or rather, I should say 2 Peter. 2 Peter chapter 1. Ang verse 4 ay pinakita niya, nasabi rito, for by this, verse 3, seeing that His divine powers, ano sabi ng verse 3 sa Tagalog? Sabi niya, yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan. Ang sabi rito, ay ipinagkaloob sa atin ng kanyang makalangit na kapangyarihan, granted unto us. Granted to us, pag sinabing granted to us, ay ibinigay na ito sa atin. Lahat ng bagay na ating kailangan sa buhay at sa kabanalan, sa pamamagitan na ito, through the true knowledge, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya, na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at ng Kanyang kagalingan. Now, makikita natin dito, minsan ay tayo ay nag-iisip na tayo ay walang anuman.
Naalala ko, sabi ni Apostol Pablo, ang bawat, sabi niya, tayo ay pinayaman ng Diyos sa pamamagitan ng lahat ng bagay na makalangit na Kanyang inihanda para sa atin. Sa pamamagitan ng Kanyang kayamanan sa kalawalatian na mga inihanda ng Panginoon sa bawat isa na ipinanganak. Well, kung ang isang tao na ipapanganak dito sa ibabaw ng mundo ay tapos na ang lahat ng bagay sa kanya at nilaan na ng Diyos, ano ang iniisip natin sa mga bagay na espiritual na mga anak ng Diyos na ipinanganak sa kanyang kaharian? Ang sabi rito, lahat ng ating kailangan ay ipinagkaloob na sa atin. Lahat ng kailangan ay pinagkaloob na sa atin. Ibig sabihin, ang tinutukoy diyan ay available na ang lahat ng mga bagay nito. Available na ang lahat ng mga bagay nito at ang tanging kinakailangan na lamang natin ito ay ating makuha sa pamamagitan ng pananampalataya. Ating makuha ito at ating makamtan ang ganitong bagay. May sinasabi sa Book of Mark na sabi niya, anuman ang inyong hilingin sa panalangin ay nito'y inyong angkinin at ito'y inyong tatanggapin. So merong dalawang bagay na pinapakita, ang pag-angkin at ang pagtanggap. Ito ay ang pagsampalataya and then eventually ito ay ang pagkakaloob sa bawat isa. So, sa pagpapatuloy ng verse na ito ay pinakita na lahat ng bagay. So, gusto kong sampalatayanan ang ganitong bagay na sinabi ng mga salita ng Diyos. At napakainam na ang isang mananampalataya ay mabuhay sila sa pananampalataya. At hindi sila mabuhay sa pag-aalilangan. Dahilan yan, ang bagay na yan ay dalawang buhay na pwedeng maging buhay, pwede kang mamili anong klaseng buhay ang iyong gustong ipamuhay. Ikaw ay mabuhay sa pananampalataya o mabuhay sa pag-alinlangan. Mabuhay sa... So, ang pag-alinlangan, mga kapatid, at ang pananampalataya, it is both, ito'y kapasyahan na pwedeng gawin ng isang tao. Dahilan, naturally or normally, ang tao ay, ang pag-aalinlangan ay laging magiging presente yan. Doubt ay laging magiging presente dahilan ang tao ay meron siyang makataong kaisipan. At yung makataong kaisipan niya ay pangalawang kaisipan sa kaisipan ng Diyos. So ngayon, ikaw ay mamimili anong kaisipan ang iyong pipiliin. Yung kaisipan mo o yung pinapakita ng salita ng Diyos, ng kaisipan ng Diyos. Pero pinakita rito ang lahat ng bagay ay inilaan na ng Panginoon, granted to us, everything pertaining to life and godliness, sa pamamagitan ng ano? Through the true knowledge. Alam niyo ba, mga kapatid, na ang knowledge ay ito ay isang klase ng yung icon niyan, kung kayo nakakaalam ng icon ng knowledge, ay kagaya ng bumbilya. Diba? Ilan sa inyo nakapansin nung nakaalala ng pag-knowledge ay pinaka-symbol niyan ay above. Ibig sabihin, kapag umilaw ito, something na meron kang makikita. Diba? Meron kang makikita. So, ibig sabihin, ang knowledge ay isang paraan upang meron kang makita. So, tinawag ditong the true knowledge. And this true knowledge ay ginamit dito ang Gregong salita na epigenosis. It is true knowledge. It's not just only true knowledge, but it is experiential knowledge. Isang kaalaman na hindi lamang kaalaman, kundi ito'y iyong mararanasan. At kapag iyong naranasan, this is the true knowledge, sabi niya,
na ibinigay niya sa atin. Pero pagbaba ng mga verse na ito, ay sa verse 5 ay pinakita rito ang tinatawag na mga spiritual qualities or mga virtues. Na ang tinutukoy niyan ay mula sa pananampalataya, moral excellence, knowledge, self-control, perseverance, godliness, and then brotherly kindness and love. So ito yung normal na, yung nalalaman natin na faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, and then love. So sabi rito ng verse, ng sumunod na verse, sa verse 8, sabi niya, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay nito, if these qualities, sabi ng verse na ito, if these virtues are in you, if these qualities, kung ang mga bagay na yan ay nasa inyo, at ito ay sumasagana, ay hindi kayo pababayaang, hindi kayo pababayaang mga, sabi niya, maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ay hindi kanya gagawing tamad o walang bunga, neither useless nor unfruitful. Yan ang sinabi dito sa verse na ito. Useless, yung walang, pag sinabing useless ay walang nagagawa, walang nangyayari. Useless, o yung isa pang pinakita rito, unfruitful in the true knowledge of our Lord Jesus Christ. For he who lacks these qualities, sabi ng verse 9, sino man na nagkukulang ng mga bagay na ito, yaong wala ng mga bagay na iyon mula sa pananampalataya hanggang sa pag-ibig, ay ang wala ng mga bagay na ito ay bulag at ang nakakita lamang ay ang mga nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Sino man ang wala ng ganitong bagay? And ang pinakapangunahin na makikita natin doon sa virtues na nandoon is faith. Ang pananampalataya. Ang pananampalataya, then virtue, knowledge, so on and so forth. Pero sabi niya, sino man ang wala ng ganitong bagay ay bulag. At short-sighted, sabi pa ng wikang Ingles. Blind or short-sighted, bulag o ang nakikita lamang ay malapit. At hanggang sa kanyang nakalimutan ang paglilinis na ginawa sa kanyang dating pagkakasala. So ayaw ng Panginoon ng bawat isa ay manatiling walang nakikita. Kasi amen. Nais niya na meron kang makita. Dahilan, habang wala kang nakikita, ay wala kang pag-asa ang nakikita rin. Dahilan ng pag-asa ay nandoon sa nakikita. So, in some way, pag pinag-usapan kung titingnan natin ang isang, yung salita na to cease to believe, ay in some way, ay meron itong, kung titingnan natin, ay meron itong isang bagay na tama. Dahilan, alam nyo, maliban ng isang tao ay merong makita, then saka mabubuhay ang kanyang pag-asa. And usually, mga kapatid, ang ginawang daan ng Panginoon para ating makita ang mga bagay na spiritual ay sa pamamagitan, unang-una is through the knowledge na kanyang binibigay sa atin. At yung knowledge na yan na ibinibigay sa pamamagitan ng kanyang mga salita, at yung ating pananampalataya
ay siyang magiging daan din naman upang ating makita yung bagay na pinapakita ng Panginoon. So through the knowledge, ay siya ay nagpapakita ng isang senaryo. But through faith, ay makikita mo naman yung pinapakita ng Panginoon. Nakukuha niyo ba ako, mga kapatid? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita na binibigay sa atin ng kaalaman, ay dito natin ang bagay na yan na sinasabi ng Panginoon. Now, tingnan ninyo, ang ginawa ni Abraham. Ang pinakita rito sa Romans chapter 4, nang siya ay sabihan ng Panginoon, ginawa kitang ama ng maraming mga bansa. At sabi niya, hindi ka na tatawagin Abraham, ang pangalan mo ay Abraham. At sabi niya, si Sarai ang kanyang pangalan na hindi na Sarai kundi Sarah. At sapagkat, sabi niya, ikaw ay magkakaanak sa kaniya ng isang lalaki. At dito anong ginawa ni Abraham? Nang marinig niya ang bagay na ito, tumawa siya. Dahil hindi niya magawang makita yung pinapakita ng Panginoon. Merong pinapakita sa kanya, pero yung pinapakita sa kanya ay sabi niya, imposible. Imposible yung bagay na yan. Sabi ni Abraham, Panginoon, mabuhay si Ismael. Dahilan, mas madaling tanggapin si Ismael na sa pamamagitan niya ay dumami ang kanyang binhi. Mas madaling tanggapin dahilan buhay na si Ismael. Nandun na si Ismael. Pero ang sabihin ng Panginoon, magkakaroon ka ng anak sa pamamagitan ni Sarah. Meron siyang pinapakita, pero hindi niya makita. Diba? Ang Diyos ay nagpapakita ng isang bagay, nagpapakita ng isang senaryo na magkakaroon ka ng anak sa pamamagitan ni Sarah. And now, it is very clear kung saan manggagaling ang anak na kanyang ibibigay sa kanya. At sabi niya, si Sarah ay manganganak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaac ang kanyang pangalan. Pero, noong una ay si Abraham ay tumatawa. Pero later on, ang sabi ng banal na kasulatan, alam nyo, ang sumunod na pangungusap. Tingnan natin. Ang sabi rito, a father of many nations have I made you in the presence of him whom you believe, even God who gives life to the dead, na kaya niyang magbigay ng buhay sa mga patay at tawagin ng mga bagay na hindi pa nangyayari na tila hayag na. At sabi rito ng verse 18, at sa pag-asa, laban sa pag-asa, siya ay sumampalataya. Nang magpasimula niyang makita ang mga bagay na hindi dating nakikita. Ngunit nang ito ay ipakilala ng Panginoon sa kanya, then wala siyang ibang, hindi mangyayari ang bagay na yun unless ito ay kanyang sampalatayanan. Unless ito ay kanyang kilalanin. Sabi rito, at sa pag-asa, laban man sa pag-asa, ay nagpasimula siyang sumampalataya upang siya ay maging ama ng maraming mga bansa ayon sa sinasabi sa kanya, gayon magiging sa pamamagitan, sabi niya, so shall your descendants be. At magiging gayon ang iyong binhi. Alam nyo, kapag si Paul ay nagde-describe siya ng mga bagay na ito,
pinapakita niya na si Abraham ay meron siyang bagay na tinitingnan na. Meron na siyang nakikita. Meron na siyang nakikita. At sabi rito ng verse 19, anong sabi ng verse 19? Without becoming weak, hindi na siya nanghina sa pananampalataya. He contemplated his own body, na hindi niya na rin ipinalagay ang kanyang sariling katawan na isa ng patay, ni ang kanyang pagiging patay ng bahay bata ni Sarah, na siya ay 100 taong gulang na at si Sarah naman ay baog at lipas na sa panahon. At sabi niya rito, sa kabila ng ganitong kalalagayan ay hindi siya nanghina sa pananampalataya dahilan meron na siyang bagay na nakikita. Meron siyang bagay dahilan, alam nyo, ang imagination natin ay ito ay isa sa mind faculty natin. Ang imagination ay binigay ng Diyos para hindi ito para gamitin sa anumang sa kasalanan, sa kasamaan. Ito ay dapat gamitin sa mga bagay ng Diyos at sa pananampalataya. Ang naging suliranin sa Genesis chapter 6, mababasa niyo doon yung salitang, and the imagination of the man is always evil continually. So imagination at this time ay naggamit para saan? Pagdi-devise ng pag-imagine ng kasalanan, pag-imagine ng mga bagay na makakasiya sa kanilang katawan, satisfied sa kanilang mga kaisipan at sa kanilang laman. At gaano ka pag ginagamit ng isang tao ang imagination, di ba? Alam niyo ba yung mga inventor ay mga tao yan na ginagamit ang kanilang imagination. They're using their imagination, and what happened? Ano nangyari? Then nakikita natin yung mga invention na yan na nakikita natin ngayon. But lahat ng yan ay naroon sa imahinasyon ng isang tao. Ng mga inventor, ng mga scientifico. But mga kapatid, this imagination ay nilagay ng Diyos para upang ang pananampalataya ay lumakas ng lumakas. Alam niyo ba, dalawang pwedeng kahantungan ng iyong pananampalataya. Pwede yang manghina at pwede rin yang lumakas ng lumakas. Depende sa iyo. Depende sa iyo kung ano ang tinitingnan mo. Depende sa iyo kung ano ang iyong nakikita. Kung titingin ka sa pamamagitan ng binocular, ng teleskopyo ng salita ng Diyos, ang iyong kalalagayan ay lalakas. Pero kapag alisin mo ang iyong binocular ng salita ng Diyos, wala kang, ano sabi ni Apostol Pablo? Though our earthly being, ang ating panlabas na kaanyuan ay pahina ng pahina dahil tumatanda at sila ay nagkakaedad at nagde-deteriorate yung kanilang mga katawan. Pero sabi niya, ang aming pagkataong panloob ay lumalakas bawat araw. Amen. So, dito sa bahaging ito ay pinapakita na si Abraham ay ginamit niya ang pananampalataya na kasama ng kanyang kaisipan, yung pananampalatayang ito
na hindi siya humina, kundi lumakas, dahilan hindi niya na tiningnan ang kanyang katawan, ni ang kanyang pagkabaog ng bahay-bate ni Sarah. At kundi, sabi ng verse 20, kundi sa pagtingin niya saan? Sa pangako ng Diyos. That's verse 20. Yet with respect to the promise of God, he did not waver. Sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos, ay hindi siya nag-alinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya. Now, makikita natin dito na ang pag-aalinlangan, it is your decision. It is a decision. Faith and doubt, it is a decision. Sabi niya, yet with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief. So pwede siyang mag-waver in unbelief, but grew strong in faith, giving glory to God. And being fully persuaded, at siya'y lubos na naniwala na ang Diyos na nangako ay kaya niyang gawin ang kanyang sinalita. In considering that, sabi niya, hindi niya na tiningnan, binago niya ang kanyang tinitingnan, binago niya ang kanyang focus. His focus is not his body, is not the womb of Sarah, is not yung kanilang sitwasyon, kalalagayan, edad o ano pa mang mga bagay riyan. Ang pinaka-focus niya na at tinitingnan ay walang iba kundi ang pangako ng Diyos. Pangako ng Diyos sa kanya. Pangako ng Diyos sa kanila. Pangako ng Diyos, dahilan ng pangako ang ito ay hindi para sa iba, kundi ito ay personal na pangako ng Diyos sa kanila mismo. Tingnan niyo kung gaano ang Diyos ay nagbibigay ng ganitong pagkakilala at upang makita na, alam nyo, ito ay nagpasimula ng ating Panginoon ay tawagin si Abraham sa Genesis chapter 12. At sabi ng Panginoon kay Abraham, iwanan mo ang iyong mga mahal sa buhay, umalis ka sa iyong mga kamag-anakan, iwanan mo ang iyong mga mahal sa buhay, at pumunta ka sa isang lugar na aking ipapakita sa iyo. At doon ikaw ay aking pagpapalain at ikaw ay aking gagawing dakila ang iyong pangalan at gagawin kitang isang malaking bansa. At sa pamamagitan mo ay gagawin kitang pagpapala sa lahat ng mga bansa. Well, mga kapatid, ito yung tiningnan, ito yung ipinakita ng Diyos sa kanya. At ito yung tiningnan ni Abraham at that time. At sabi niya, and he obeyed God, not knowing whither he went. He obeyed God. Hebrews chapter 11, sinunod niya ang Diyos na hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero doon sa pangako na ipinapakita ng Panginoon sa kanya. Well, kapag nakadilat siya, ay wala siyang makita. Pero kapag kanyang pinikit ang kanyang mga mata, ay kanyang nakikita yung pangako ng Diyos sa kanya, I will make you a great nation. I will make you a great nation. Now, makikita natin, tayo kaya ngayon, saan tayo nabubuhay? Saan tayo nabubuhay, mga kapatid? Nabubuhay ka ba sa pananampalataya? Nabubuhay ka ba sa pangako ng Diyos? Ito ba'y nagmo-motivate sa iyo? O ikaw ay
lalo lamang parang nanghihina at nanglulupaypay dahilan wala kang nakikita. At ang sinabi ng verse na tinitingnan natin kanina is looking to the unseen. Merong ilang mga account na aking gustong bigyan ng pansin sa inyo. Dito sa Hebrews chapter 11, sa Hebrews chapter 11 ay nang bigyan ng pansin ni Apostol Pablo ang buhay ng mga lingkod ng Diyos na ito, na lahat ng ito ay may kinalaman sa pananampalataya. Alam natin, this chapter is a chapter of faith. Ang mga tao dito na pinakita ni Apostol Pablo ay mga taong naging heroes. Naging heroes sila through faith. Sila ay, sabi pa ng isang verse, sila ay nag-exploit o sila ay gumawa ng mga may kabayanihan, hindi dahilan sa kanilang galing, kundi dahilan sa kanilang pananampalataya. They just simply believe. They just simply believe. Sabi rito sa verse 8 in chapter 11, by faith Abraham, when he was called, nang siya'y tawagin, siya'y sumunod, siya'y tumalima, at pumunta sa lugar na sinasabi ng Panginoon na kanyang tatanggapin bilang kanyang mana. At sabi roon, at siya'y sumunod, sabi ng wikang Tagalog, at siya'y sumunod, siya'y tumalima, at siya'y yumaon. Ibig sabihin, yumaon siya, sumunod siya, yun ang pinakita ng verse na ito, sumunod siya na hindi niya nalalaman kung saan siya paroroon. That's the act of faith. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Well, para yung gumagamit ka ng navigator. Para kang gumagamit ng GPS. Habang gumagamit ka ng Google Map, hindi mo nga alam kung pag sinabi, turn right, turn left, straight ahead, sunod-sunuran ka lang sa kanya dahil hindi mo alam. Dahil mas siyang nakakaalam ng ganitong bagay. So kung merong ganitong tayong pagtitiwala sa navigator, mas lalong masigit ang Diyos dahil nakakaalam siya ng lahat ng bagay. He knows the beginning, the end from the beginning. He knows the end from the beginning. At sabi nito, yumaon siya. Ibig sabihin, sinabi ng Panginoon, lumipat ka, umalis ka dyan, maglakad ka, maglakbay ka, lumiko ka sa ganitong lugar. He went, he obeyed, not knowing whither he went. At siya'y sumunod, dahilan, merong bagay na kanyang tinitingnan. Ano yung tinitingnan niya? Gagawin kitang isang malaking bansa. Pagpapalain kita sa lugar na aking pagdadalahan sa iyo. Doon lamang siya nakatingin. At yun ang kanyang inspirasyon. Bakit siya umalis? Bakit niya iniwan? Maring hindi po mahirap ang buhay ni Abraham nang siya'y nasa Mesopotamia. Nang nasa Chaldea siya, pero hindi yun ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao. Ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao ay ang layunin ng Diyos na kanyang gustong gawin sa bawat isa. At nang siya umalis, pumunta siya at namuhay, nanirahan na isang alien, nangingibang bayan, namamayan lamang. Doon sa lugar ng Mesopotamia, kilalang-kilala sila, kilalang-kilala ang kanilang pamilya. Pero siya'y, by faith, he lived as an alien in the land of promise. As in a foreign land,
dwelling in tents with Isaac, Jacob, and fellow heirs of the same promise. Siya ay namuhay na isang estranghero, isang alien, sa lupain, nakatira sa tolda, samantalang magandang bahay niya sa lugar ng Mesopotamia. Pero verse 10, tingnan niyo yung verse 10. Sapagkat inaasahan, pero sa verse, sa wikang English, sabi rito, for he was looking for the city which has foundations, whose architect and builder is God. He's looking for a city. Naghahanap siya. Tinitingnan niya dahilan merong pinakita ang Panginoon sa kanya. Yung ipinakitang ito, yun ang kanyang hinahanap. He's looking for a city. Ang Mesopotamia ay maunlad na lugar. Punong-puno na ng mga syudad ang lugar na ito. Pero merong ipinakita ang Panginoon sa kanya na masigit na bagay at iyon ang kanyang tinitingnan. At isa pa ang pinakita rito. So, tatapusin ko yung pinapakita sa buhay ni Abraham. And then, nangyari yung binasa natin sa chapter 4 kanina ng Book of Romans. And then later on, ang anak na sinabi ng Panginoon sa kanya na hindi niya nakikita na tila imposibleng mangyari, ay isang araw nahawakan niya. Isang araw nakita niya. Isang araw, sabi pa ng banal na sulatan, sabi niya, Panginoon, pinatawa mo ako. Dahilan, isang 90 anyos ay nanganak at nagpapasuso ng isang sanggol. Can you imagine that? Subukan niyong makikita ngayon ng isang 90 anyos na nagbe-breastfeed. Nakakatawang senaryo. Pero mga kapatid, di natin alam, maring yun yung naka-picture out sa atin, sa ating kaisipan. Pero ang pinapakita ng Biblia, si Sarah ay nagustuhan ng hari sa Gerar. Hindi siya isang kulukulubot na babae, siya ay nagustuhan ng isang hari. Siguro hindi niya magugustuhan ng isang senior citizen at papasukan niya sa kanyang kaharian. Siya ay ang hinahanap niya ay isang maganda, isang beauty queen. Pero yun ang pinapakita, mga kapatid. At sabi niya, ang Diyos ay pinatawa ako dahilan yung dating bagay na hindi nakikita ngayon ay hawak-hawak niya sa kanyang kamay at kanyang pinapasuso. But you know, it all started in Genesis chapter 15. Nang sabihin ng Panginoon, nang sabihin ni Abraham at the time, nagmamaktol siya. Sabi niya, Panginoon, anong bibigay mo sa akin? Sabi mo, anong bibigay mo sa akin hanggang ngayon? Wala akong anak. I think he spent for almost 12 or 15 years, o sabihin natin mga 10 years na niyang na-spend yung buhay niya from pag-alis niya sa Mesopotamia hanggang sa panahong yun. Approximately 10 to 15 years. Pero sabi niya, Panginoon, anong bibigay mo sa akin? Mamamatay ako at ang aking tagapagmana ay isang taga-Damasco.
Si Eliezer ng taga Damasco, ang aking katiwala, sa kanya ko na lang ibibigay ang lahat ng aking pag-aari. Bless siya ng Panginoon, pinagpala siya ng lahat ng mga bagay. Marami siyang mga hayop, baka, tupa, kambing, etc. Pero sabi niya, lahat ng ito ay bibigay ko na lamang papamana ko at ipagkakatiwala ko sa aking katiwala. Pero sabi ng Panginoon, hindi siya ang iyong tagapagmana. Sabi niya, isa na lalabas sa iyong balakang ang iyong magiging tagapagmana. At ang ginawa ng Panginoon sa kanya, pinalabas siya doon sa kanyang tolda at pinatingala siya sa langit at sabi niya, tingnan mo ang bituin, tingnan mo ang lahat ng yan, bilangin mo kung kaya mong bilangin, ganyan magiging karami ang binhi na ibibigay sa iyo. Alam niyo, sabi ng Banal na Kasulatan, and he believed God, and it is counted for him as righteousness. At ito'y sinampalatayanan, ito'y nagpasimula sa pinakita ng Panginoon sa kalangitan na sabi niya, tumingala ka, bilangin mo ang mga bituin, ganyan magiging karami ang iyong binhi. So mga kapatid, ang Diyos ay nagpapasimulang magpakita ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Pinapakita niya sa ilang mga pangungusap. Binibigyan ka ng bagay na iyong makikita. Na doon ay magpapasimula ang vision ay mabubuo. Doon ay magpapasimula ang isang tinatawag na pangarap o dream na magpapasimulang mabubuo. Pero mga kapatid, alam natin, lahat ng yan ay nagpasimula sa ganitong bagay at later on, dahilan ito ay salita ng Diyos, layunin ng Diyos, plano ng Diyos at purpose ng Diyos, dumating ang isang pagkakataon na ito ay naging material at kanyang nahawakan. At ito ay kanyang nakita ng kanyang dalawang mga mata at kanyang nahipo. Dahilan sa mga sumunod na panahon, nang ang Diyos ay dalhin siya sa pagsubok, as we know. Tingnan natin ang Hebrews chapter 11, balikan natin. Hebrews chapter 11, nang si Abraham ay subukin, sabi ng verse 17, by faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promise was offering up his only begotten son. Sa pananampalataya si Abraham nang siya ay subukin upang kanyang ialay si Isaac na kanyang tinanggap sa pamamagitan ng pangako at ito'y kanyang iaalay ang kanyang kaisa-isang anak. At sabi nito ng verse 18, ito ay sa makatwid bagay yung pinagsabihan kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi. And verse 19, sabi ng verse 19, na inisip, pansinin niyo yung salitang ito, na inisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang maguli ng Diyos. Mula diyan, di naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. At this time, mga kapatid, alam ni Abraham paano gamitin ang kanyang imagination sa pamamagitan at ang kanyang pananampalataya. Doon sa walang ganitong sinabi sa kanyang Panginoon. But it is a revelation. It is his vision. Ito ay kanyang vision na nakikita. Na kahit siya ay mamatay, ay kaya siyang buhayin
ng Diyos. Meron siyang nakikita na hindi nakikita ng iba. At ito'y nakikita niya by faith. Nakikita niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Na inisip, using his imagination, sa verse, sa English, he considered that God is able to raise people even from the dead. Ang iniisip niya, kung nagawa siya ng Panginoon, ibigay sa amin mula sa isang patay na bahay-bata, kaya rin siyang buhayin ng Diyos kahit siya ay maging alikabok. Yun ang kanyang nasa kanyang vision. Yun ang kanyang nakikita. Yun ang nabubuo sa kanyang kaisipan. At ito ay sa pamamagitan paano niya ginagamit ang salita at pangako ng Diyos na ini-incorporate niya doon sa bagay na kanyang iniisip. At habang kanyang ina-incorporate ang salita ng Diyos sa bagay na kanyang kiniisip, tayo, marunong din tayong gumamit ng ating mga imagination, pero nangyayari palala ng palala. Diba? Yung kapag tayo tumitingin sa isang bagay, lalo tayong natatakot, lalo tayong nanghihina, lalo tayong na-anxiety. Inaatake tayo ng ating anxiety dahil the more na tinitingnan natin isang bagay, ay pumupunta tayo ang laging kagaya ng sinasabi ng iba, worst case scenario. Laging naroon sa worst case scenario. Pero dito si Abraham, ang nakikita niya, ang vision na kanyang nakikita, ay ang bagay na pwedeng gawin ng Diyos para lamang tuparin niya ang kanyang mga salita. Ito yung pinakamagandang magiging gamit ng ating imagination habang ating kinilalakip ang mga salita ng Diyos sa ating imagination. Doon sa ating sinasampalatayanan. At doon sa ating sinasampalatayanan tayo ay nakakakita ng tinatawag na meron tayong pangitain na nakikita. So, iniwan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sabi niya, maiwan kayo rito. Ako at ang bata ay paparoon at sasamba kami sa Diyos at kami ay muling babalik sa iyo. Ibig sabihin, mula sa salitang ito na sinabi ni Abraham, ay mula doon, ay pinasok ni Paul yung bagay na nasa kaisipan ni Abraham at kanyang dinitalya at sinabi niya na ang nasa isip ni Abraham ay kaya ng Diyos ibangon ang patay mula sa alikabok. Nakikita natin, kung ang pangako ng Panginoon sa Book of Joel chapter 2, at ito ay kinote sa Acts chapter 2 din naman, na doon ay pinakita na in these last days I will pour out my spirit and upon all flesh. Ano sabi doon? Tingnan natin ang verse na yan, chapter 2 ng Book of Acts. And it shall be at the last days, verse 17, God says that I will pour forth my spirit on all mankind, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams.
Akin tinitingnan, mga kapatid, kung gaano karaming mga tao ang nagkaroon na itala sa banal na kasulatan na nagkaroon ng mga vision. Pero mabibilang lamang natin yung mga taong nagkaroon ng vision. Pero ang isa sa, hindi lamang naman, well, I believe na merong mga vision na kayang ipakita ang Panginoon. Merong prophesying na mangyayari, vision and dreams, mga pangitain. Pero, alam niyo ba na ang mostly na magiging, ang mga bagay na ito ay may kinalaman sa mga kapahayagan ng Diyos sa bawat isa ng mga tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Meron ako isang mga ngaral na narinig at siya ginamit ng Panginoon na magkaroon, gumaling ang mga may karamdaman at kahit mga mabibigat na kaso ng karamdaman ay gumaling. At siya ang isa sa may malaking church bilang ng mga believers sa Korea. Pero sabi niya, sa loob ng 45 years na aking paglilingkod, hindi man lamang ako nakakita ng kahit isang pangitain. Pero sabi nga, hindi natin inaalis na pwedeng magkaroon ng pangitain. Pero hindi lahat ay nagkakaroon talaga ng literal na vision. Pero itong mga vision na ito na pinapakita ay mga pangitain, hindi yan nakikita na kagaya na ikaw ay nanonood ng television, kundi ito ay naroon sa iyong kaisipan, sa imagination, sa pamamagitan ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Naalala ko ang isang babae. Isang babae sa panahon ng ating Panginoong Hesus. At siya ay merong hemorrhoids. Siya ay dinudugo for 12 years. Spend niya na lahat ng kanyang kayamanan, naghirap na siya, naubos na lahat ng kanyang kayamanan, but rather, sabi ng Bible, it grew worse. Lalong lumala ang kanyang sitwasyon. But isang araw, when she heard about Jesus, anong narinig niya kay Jesus? Si Jesus ay nagpapagaling ng mga may karamdaman. Si Jesus ay nagki-cleanse ng mga lepers. Ang lalaking ito ay bumubuhay ng patay. And when she heard that, sabi ng banal na kasulatan, kanyang sinabi sa kanyang puso, kung mahawakan ko ang kanyang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako sa aking karamdaman. Meron siyang nakikita na hindi nakikita ng marami. Because the very last hope para sa kanya, there's no hope at all in terms of doktor at kanyang kayamanan, dahil ang lahat ng ito naubos na. Lahat ng espesyalista ay pinuntahan niya na. Pero merong isang bagay na pangitain na naroon sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Meron siyang nakita. At sabi niya, kung mahahawakan ko. Na-imagine niya ang ating Panginoon at doon sa laylayan ng ating Panginoon ay may mga, usually may mga tassel. At sabi niya, kung mahahawakan ko ang laylayan ng kanyang damit, ako ay gagaling sa aking karamdaman. And when she started to hear that Jesus will pass this way, ay nagpasimula siyang pumunta sa lugar na yun. At nang ang crowd ay nagsisiksikan na, siniksik niya ang kanyang sarili.
According to the law, hindi siya dapat makipagsiksikan dahilan siya ay inaagasan. Siya ay marumi at lahat ng madidikit sa kanya ay magiging marumi. Pero siya ay nakipagsiksikan doon sa crowd na yun, desperately, na kanyang pinuntahan at hanggang sa kanyang makarating siya sa likuran na hinipo ang laylayan ng Panginoon, ng damit ng ating Panginoon, na walang sino mang nakakaalam maliban mismo sa ating Panginoon. At siguro kung ikaw ang hinipo ang laylayan, maaaring hindi mo rin alam. Diba? Maaaring hindi mo rin alam. Dahilan, sabi ng Panginoon, sinong humipo ng aking damit? Sabi niya, sabi ng mga alagad, hinipo. Alam mo, nagsisiksikan yung mga tao rito. Paano ko pa malalaman kung sino humipo sa'yo? Merong humipo sa akin dahil naramdaman ko, may virtue na lumabas mula sa akin. At kanyang nilingon ng isang babae na nanginginig at nangangatal. At kanyang pinatotoo sa oras na yun, sabi niya, sinabi ko sa aking puso, kung mahawakan ko ang iyong laylayan, ako'y gagaling sa aking karamdaman. At sabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Meron siyang nakita. Meron siyang nakita sa kanyang pangitain sa kanyang kaisipan. At yun yung kanyang ginawa at inakto. Tayo mga kapatid, marunong ba tayong gumamit ng ating kaisipan ngayon? Marunong ba kaya ba nating makita at tingnan ang mga bagay na hindi nakikita? O tayo ay nagpapadala sa mga nakikita ng ating mga mata, nararamdaman ng ating katawan, at kasalukuyang nangyayari sa ating paligid. At ito ang nag-i-influence sa atin. Bakit? Malimit tayo ay hindi lumalakas kundi humihina. Pero ang ganitong bagay ay pinapakita sa atin na let's start to see the unseen. To look to the unseen. Tingnan ang mga bagay na hindi nakikita. Gamitin ang ating mga paningin. Lastly, mga kapatid, alam niyo ba ang sabi ng Panginoon kay Joshua? Sabi niya kay Joshua, see, tingnan mo, aking ibinigay na ang Jericho sa inyong mga kamay. Binigay ko na, tingnan mo, ibinigay ko na ang Jericho sa inyong mga kamay. It all will start, mga kapatid. Ito'y magpapasimula sa vision. Magpapasimula ito sa isang pangitain. Magpapasimula ito sa pagtingin sa mga bagay na hindi nakikita. Ngayon, dito natin tingnan ang ating sarili. Tingnan ang mangyayari sa mga darating na panahon. Tingnan ang ilang mga bagay. Ang pagtakbo ng ating paglilingkod sa Panginoon ay tingnan natin sa pamamagitan ng sinasabi ng kanyang pangako. Anong sinasabi nito? At doon tayo magpasimulang magbulay-bulay at doon natin gamitin ang ating mga imagination based doon sa salita ng Diyos na ito ang magiging magpapalinaw pa sa kanyang mga salita at sa kanyang mga pangako. Purihin ang Diyos, mga kapatid, tayo tumayo sa oras na ito. Let's look to the unseen. Tingnan natin ang mga bagay
Kung ano man ang magiging mangyayari sa mga hinaharap, tingnan natin hindi sa perspective ng mga tao. Tingnan natin kung anong sinasabi ng Panginoon, especially sa mga anak ng Diyos, para sa atin sa huling mga araw nito. Hallelujah. Merong isang awit na nagsasabing, I know my God has made a way for me. I know my God has made a way for me. At ang awit na yan ay nagsasabi, I don't look on what I see. At sabi niya na, I don't live by what I feel. Because my God has made a way for me. Hallelujah. Sing the song. Hallelujah. You know, brothers and sisters, alam niyo ba na ang lahat ng mangyayari sa iyong buhay is according to His purpose? All the things that you will experience in your life, lahat ng ito ay ang purpose ng Diyos lamang. Lahat na nakasulat sa Kanyang mga salita, because you are called according to His purpose. We are called, because we are called according to His purpose, all the things that we can experience and we will experience, lahat ng bagay na yan na ating maranasan ay ang mga sinabi lamang ng purpose ng Diyos. Hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan, ang kaaway na parito para sumira, magwasak, magnakaw at pumatay. Ngunit ako'y naparito upang ikaw at ako ay bigyan niya ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ating tingnan ng ating mga sarili, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Tingnan natin ang ating sarili sa purpose ng Diyos. At dito mabuo ang mga pangitain sa ating mga puso at isipan. At makita natin ang ating sarili sa ganitong bagay na sinasabi ng salita ng Diyos. Sa unang pagkakataon, si Abraham ay hindi niya alam paano gamitin ang ganitong bagay. At siya ay nakikipag-struggle. But later on, nakilala niya at ginagamit niya na at sabi niya, aalis ako, ngunit ako'y babalik kasama ang aking anak. At sabi ni Paul, pinakita niya na sabi niya, ang nasa kaisipan at nakikita ni Abraham, kaya ng Diyos, ibangon siya kahit man siya ay naging abuna dahilan ang sabi ng Diyos, kay Isaac, aking gagawin ang aking tipan. Pagtitibayan ko ang aking tipan kay Isaac. So ibig sabihin, kailangan niyang buhayin si Isaac para matupad lamang ang salita ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Tayo dumulog sa panalangin sa oras na ito. Alam ko, hindi tayo marunong gumamit ng ating mga imagination. And mostly, nagagamit natin ang ating mga kaisipan, hallelujah, sa mga bagay na hindi maganda, sa mga bagay na nagiging papunta sa pag-worse ng mga pangyayari. At ngayon, sa huling araw nito, gamitin natin at ang gamitin nating paningin at pananaw ay ang ating pananampalataya sa sinabi ng mga salita ng Diyos. Hallelujah. Praise be to God. At naniniwala ko na merong mga bagay na mamaterialize, mangyayari at magaganap dahilan ito ay sinabi ng salita ng Panginoon. Tayo dumulog sa panalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos, sa oras na ito, Lord God, Ikaw ang Diyos na nakakakita at alam mo, Panginoon, kami ay isang mababang nilalang. Ang
ang aming kalalagayan, Lord God, ay fallen creature, Lord. Mula nang ang mga tao ay mahulog sa kasalanan, Panginoon, at naipasa ang ganitong buhay, Panginoon, ng isang tao. At ang kaisipan ay nagamit sa mga bagay dito lamang sa mundong ito at sa mga literal na mga bagay na nangyayari sa sanlibutan. But Lord God, salamat na lamang dahilan ipinanganak mo ang bawat isa sa amin. Dahilan, salamat sapagkat kami ay kinuha mo mula sa kadiliman, mula sa kaharian, sa domain of darkness at nilipat mo kami sa kaharian ng iyong bugtong na anak. At doon ipinanganak kami at binigyan kami ng isang panibagong paningin at pananaw, hindi sa mga bagay na nakikita lamang upang kundi makita kahit man ang hindi nakikita, Panginoon. And most especially, Lord God, the promises, the purpose of God, the will of God na siyang tatayo at magaganap sa huling mga araw nito. At doon namin nais itingin ang aming mga mata, Panginoon. Alam namin na madidistract kami sa mga bagay na nangyayari sa ibabaw ng mundo, ang kahirapan, ang kasamaan at ilang pang mga bagay. At totoo na wala ng pag-asa dito sa ibabaw ng sanlibutan. And the only hope, Lord God, na nalalabi ay ang iyong pagparito, Panginoon, na siyang aming pinakakahihintay, na siyang aming inaasahan, Panginoon Diyos. Lord, sa oras na ito, Panginoon, hallelujah, kagaya ng sinabi ng iyong mga salita, na ikaw ay lilinisin mo ang aming mga espiritu, Panginoon. Pabigyan mo kami ng panibagong espiritu, panibagong diwa ang iyong bibigay sa amin. At kukunin mo ang pusong bato at iyong papalitan ng pusong laman. Isang pusong malambot, kayang sumampalataya, Panginoon, at di matigas sa kawalan ng pananampalataya, kundi isang puso na sumasampalataya. At ang iyong Espiritu ay gagawa sa amin at palalakarin kami sa iyong sakdal na kalooban. O Panginoong Diyos, hallelujah, Lord God, linisin mo ang aming mga puso at isipan sa huling mga araw nito, Panginoon. At ang aming mga makita, Panginoon, at ang aming tingnan at maging focus, Lord, ang aming mga puso at kaisipan. Hallelujah, yung mga bagay na yung salita ng pangako ay yung kalooban na nais mong gawin at iyong ipangyari. At matupad ang panalangin ni Apostol Pablo sa Book of Ephesians na kanyang sinabi na ang kanyang dalangin ay mabuksan ang mga mata ng aming pananampalataya at makita namin ang mga bagay na iyong inihanda para sa bawat isa sa amin. Lord, buksan mo, hallelujah, buksan mo, Panginoon, ang aming mga mata sa huling mga araw nito. Buksan mo, Lord God, ang aming mga paningin, O Diyos. Buksan mo ang mga mata ng iyong mga anak, Panginoon. At Lord God, hallelujah, hindi kami mga earthly bound, Lord. Kami, hallelujah, ay ginawa mong kagaya ng mga agila, Panginoon, na nakatingin sa kalawakan, nakatingin sa kalangitan. Hallelujah. At Lord God, at naghahanda para sa isang paglipad, Panginoon. O Lord, maraming salamat. As I pray, Lord, hallelujah, isanctify mo ang mga puso at kaisipan ng bawat isa sa amin. At ihanda, Panginoon, kagaya ng sinabi ng iyong masalita, open your mouth wide and I will fill it. Iyong bukhin ang iyong bibig ng maluwang at ito iyong pupunuin, Panginoon. Kung aming bubuksan ang aming mga sisidlan at gaano kalaking sisidlan ang aming ilalatag sa iyo, Panginoon, lahat ng yan ay kaya mong punuin, Panginoon. Hallelujah, dahilan ikaw, hallelujah, ay walang sukat na Diyos. Ang iyong gawa, ang iyong pagkilos ay hindi malilimitahan, Panginoon. Hindi malalagyan ng sukat, Lord. Hallelujah. Ngunit ang bawat isa sa amin ay kami ay binagkakalooban mo ng Espiritu na merong sukat lamang. Hallelujah. Ngunit Lord God, ang sukat na yan
ay siyang pupuno sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat as we commit this closing of the service, Lord, sa iyong kamay. Hallelujah. At ang mga salita mo, Lord, ay patuloy na iyong pagyamanin at payabungin, Panginoon, sa bawat puso ng iyong mga anak, O Lord God. At kami ay lumakad sa pananampalataya at hindi sa paningin, kagaya ng sinabi ng iyong mga salita, for we walk by faith, not by sight. Hallelujah. And we are looking to the unseen, Lord, sa huling mga araw nito. To God be all the honor and glory. Thank you for your blessing, Lord God. Salamat, Lord, sa patuloy na pagpapalago mo ng aming pananampalataya at yung pagbubukas ng aming mga mata upang makita namin ang mga bagay na yung nais makita ng bawat isa sa amin. Sa iyo ang kapurihan at pasalamat as I pray, Lord, I bless mo ang bawat isa sa oras na ito. Hallelujah, ang kanilang mga puso at kanilang pananampalataya. Sa iyo ang kapurihan at kadakilaan sa pangalan ng aming manunubos, ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon.